Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to, nabulabog ang Kongreso sa pasabog ni Bato. Tamba PBBM, tinawag na traidor. Nako. Yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, bago po natin simulan na pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may i-share lang ako, no, mga karibin natin, kasi nahahalata na po natin na wala man lang walang reaksyon, walang ginagawang siguro kailangan magkaroon ng part 2 ng investigation dito sa PCSO, mga kababayan, dito sa Lotto, di ba? O kaya nga sa thumbnail natin pinakita ko po si Senator Tulfo, Risa Hontiveros at itong si Senator Chis Escudero. Dahil sila naman po ang mahihilig sa mga grandstanding na investigation, no? At saka mahilig po silang mag-imbestiga about sa mga korupsyon. Pero bakit ito? Ito po kasi ang nangyari mga kaubayan. Parang hindi na ito kapani-paniwala eh. Ito po yung title mula po ito sa balita. Suma total, limang mananayan sa Lotto nanalo nitong Hulyo 2024. So yan mga kababayan, umabot sa 5 lone bettor ang nanalo sa major Lotto games ng Philippine Charity Sweepstakes Office noong buwan ng Hulyo. Yan mga kababayan, tama pa po ba yan? Normal pa po ba itong nangyayaring ito? 5 beses may nanalo sa isang buwan. Well, anyway, pag sinabi lang normal, wala naman tayong magagawa. Di ba? Ganyan talaga ang kalakaran. Pero bakit ang nakakapagtaka? Bakit sa ngayon lang? Di ba? In-upgrade na ba nila yung program ng Lotto? In-upgrade na ba nila? Kasi nung panahon ni PRRD, Pinoy, Gloria, wala namang ganitong 5 beses na nanalo sa isang buwan. At ang nakakapagtaka pa dito, kinasuhan po ni PCSO General Manager, sino ba itong, basta yung General Manager nila, no? Si Mel, no? Kinasuhan si Ma'am Maharlika sa US. Naisip ko lang, baka itong mga nanalong ito wala naman tayong katibayan, pero opinion lang. Baka itong mga nanalong ito, yun na yung pondo para doon sa kinakaso nila kay Ma'am Maharlika. Ano sa palagay ninyo mga kabayan? Dapat bang imbestigahin? Kasi ito si Senator Chis, Risa Hontiveros, Senator Tulfo, mahilig po yan na mag-imbestiga sa mga korupsyon. Pero bakit ngayon nagbubulag-bulagan kayo? Kasi nakatutok na lang kayong lahat dito sa mga Duterte. Yung tunay na issue, yung tunay na problema, yung tunay na may korupsyon talaga, hindi nyo na po nakikita, no? Ewan ko kung bakit mga kababayan, pero sana po, no? Marami pang matutuwa kung magkakaroon ng part 2. At ituloy sana yung investigation dyan sa PCs o mga kababayan. Right? At ito na nga mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Unahin na po natin yung akusasyon ito ni Senator Bato na siya po binisto na po ni Senator Bato para daw siyang sinasaksak sa likod, no? Dahil sa kanyang siniwalat na isa po pala, no? Hindi po niya akalain. Isa po sa tinatawag na nagtatraidor, no, sa kanya at kay Pangulong Duterte. Ikaw naman, no, Senator Bato, ay walang iba kundi si Martin
Romualdez. Napakatindi naman pala. Ha? Martin, bistadong-bistado ka na. Alam niyo po, si Senator Bato parang huling-huli. Tayo po alam na po natin na malaki po ang papel ni Martin dito. Kung titignan niyo po, wag na po tayong magsabi, no. Mismong mga congressman na, no. Iko-quote ko lang po. Walang nangyayari sa House of Representatives na hindi alam ng speaker. Yan po ay sinabi, hindi po ng kakampi natin, ha. Yan po ay sinabi ng isang Vatican na congressman, walang iba kundi si Edsel Lagman. So kung ano po yung nangyayari sa Congress ngayon, sa House of Representatives, alam na alam po yan ng speaker. Mali pa pala ako ng quotation. Walang nangyayari sa House of Representatives na bas ng speaker. Bas po yan. So yung nangyayari po ngayon sa House of Representatives na nakasalang po ang mga Duterte at mga kaibigan, Duterte and friends, no? Diyan po sa House of Representatives. Alam niyo na po ibig sabihin yan. Yan po ay may basbas ng speaker. Ito pala si Senator Bato ay tiwalang-tiwala ka kay Speaker Martin na poprotektahan ng mga Pilipino. Ngayon po na-realize ni Senator Bato na isa po si Martin sa kumukumbinsi sa mga co-accuse niya, no? Sa kanyang mga co-accuse na sila ay idiin sa ICC silang dalawa ni Pangulong Duterte ay idiin sa ICC. Kung baga mga kababayan ay talagang niluluto, no? Nitong si Speaker Romualdez, itong pagkakaso dito kay General Bato at sa iba pang kasamahang mga pulis, no? Senator Bato. Wag na po kayong magtiwala diyan. Alam naman po natin kung anong pagklaseng pagkatao yan Si Martin. Bakit pa kayo magtitiwala? Diba? Hanggang ngayon pala ang paniniwala ni Senator Bato ay kakampi niya itong si Speaker Romualdez dahil nga po yan doon sa yung team na tinatawag. Pero wag naman po kayong masyadong kampante, Senator Bato. Na? Gising-gising rin. Yan. Ang lupit po talaga. Wala tayong magagawa. Yan talaga yan po talaga si Martin. Tapos, yung mga attack dog ni Martin ang sinasabi, chismis lang daw yung sinasabi ni Bato. Chismis? Nakita nyo ba yung nangyayari nga? Sino po paniniwalaan nyo? Na yung House of Representative leader, yung Speaker Martin, sinasabi ni Bato na may kinalaman para madiin yung mga Duterte at si Bato mismo, si Pangulong Duterte at si Bato sa ICC. No? Sino po ang may maniniwala sa inyo? Kitang-kita natin nagaganap, ano po nakasalang? ICC, War on Drugs, EJK, Pogo, lahat po yan. Pagsasama-samahin nila yan, iugnay nila kay Pangulong Duterte. Ngayon nga, napagsama na nila Yung kinikita raw sa Pogo, yun daw yung pinambabayad dito po sa mga war on drugs. May pera nang involved. Dati yan yung pinagmamalaki natin, yung sinasabi natin. Alam niyo po, kung yung politiko hindi kumikita sa kanyang ginagawa, tapat pong politiko yan. Katulad di ba ang question ko sa inyo noon? Si Pangulong Duterte ba, pag may natutumba, nagkakapera siya? Hindi naman, kako. Ngayon po, parang sinasagot nila, no? May pondo raw yun. Galing sa Pogo. Tignan nyo naman, no? Kayang-kaya nilang pag-ugnayin. Tapos, i-deny nyo na walang kinalaman ang sasabihin nyo, chismis lang. Na gustong madiin ni Martin. Kitang-kita sa mga ginagawa nyo. Ulitin ko lang yung sinabi ni Edsel Lagman.
Walang nangyayari sa House of Representatives na hindi alam ng speaker. Lahat yan. May basbas ng speaker. So kung ang ginagawa ninyo, imbis na tumulong sa taong bayan, correct po. Wala po silang tulong sa taong bayan. Ang lahat po ng ginagawa nila ngayon para idiin ng Duterte. Pag po ba nadiin nila yung Duterte, uunlad na po ang Pilipinas, 29, 20 pesos na po ang bigas. Dadami na ba ang may trabaho? Bababa na ba ang presyo? Saka imbestigan ninyo sa Duterte? Hindi. Pero Sir Badong Aratiles, no, binabalita po nilang progreso po ang Pilipinas ngayon, na pataas po ang kalidad ng pamumuhay sa Pilipinas kasi naiaangat nga po nila ang mga Pilipino sa kahirapan. Yun ang sinasabi nila. Pero iba naman po yung nangyayari sa sa reality, mga kababayan. Kaya maiisip talaga natin eto, direktahan na po, sinungaling. Sinungaling po sila. Iba po yung mga figure na nilalabas nila, yung mga data na nilalabas nila, iba po sa na nangyayari sa katotohanan eh. Parang yung data nila, yun po yung pangarap nila. Pangarap nila sa mga Pilipino na hindi naman nila natutupad. Pag umulan ba wala ng baha? Hindi rin. Ang mga gustong pag-usapan ng tao ayon sa survey ng totoong survey company, SWS at Pulse Asia, meron na pong totoo at meron pong ginagamit na survey company. Yan po bahala na kayo. Basta ang pinakatotoo lang dyan dahil sa track record. Hindi na rin tayo magpapatumpik-tumpik dyan sa mga survey company na yan. Matagal ko nang sinasabi yan. Dalawa lang po ang kapanipaniwala dahil sa track record. SWS at saka yung Pulse Asia. Pag yung dalawa na yan, paniwalaan natin. Ano po yung sinasabi ng SWS or Pulse Asia? Ang pangunahin pong gustong malutas ng mga mamamayan, taas ng presyo. Taas ng presyo ng bilihin. Diba? Ikalawa, dagdag na kita ng mamamayan. Pagkakaroon ng trabaho, dagdag na kita. Pero ano po ang pinagkakabala ng lahat ng nasa gobyerno? Paano sisirain yung mga Duterte? Concern ba yan ng mga Pilipino? Hindi po. Gusto nila magkaroon ng kalutasan yung taas ng presyo. Pero saan abala ang lahat sa gobyerno? Paano sisiraan ang mga Duterte? Ang inaatake po kay Pangulong Marcos, pinagmalaki niya sa SONA 5,500 finish flood control project. We have 5,500 flood control projects. So yan mga kabayan, halata naman pong yung mga birada nila, no? Lahat po ng mga politiko ngayon na tahimik noon ng panahon ni PRRD, kahit nga yung mga hindi kilalang mga congressman, nakikisaw-saw na rin eh. 'Di ba? May isang congressman nga po na bumatikos kay BP Sara kung hinahanap niya, no? I think representative ng yun, dyan sa Manila, mga kababayan, isang distrito sa Manila, wherein binabatikos niya itong si BP Sara kung nasaan daw si BP Sara nung may bagyo. 'Di ba? Umalis si BP Sara. Hinahanap niya po eh. Ang tanong diyan mga kababayan, may permission ba? O nakaset na ba? O pinayagan ba? Matagal na palang pinayagan yun eh. Nagkataon lang na may bagyo. At eto pa ang mas nakakaano. Kasi hinahanap niya si Vice President Sara Duterte. Ang tanong ko, bakit mo hinahanap si BP Sara? Bakit mo hahanapin si BP Sara? Meron naman tayong presidente dito. Bakit presidente ba si BP Sara? At vice president si BBM? Kaya hahanapin mo si BP Sara? Sino ba ang mas may authority pagdating sa pagdedesisyon dito? Sa palagay mo po ba pag nandito si BP Sara sa Pilipinas, kaya niyang utusan yung armed forces na rumisponde dyan sa bagyong yan? Hindi pa rin, di ba? Kasi nandyan po ang presidente.
Oh. Pwede ano ka? Gusto mo lang kasi makisakay sa mga issue eh. Ikaw na congressman ka. Huwag na po natin pangalanan yan. Huwag nyo na rin iboto. Nako. Kung tatakbo man yan ngayong huwag nyo na pong iboto mga kababayan. Kasi tingnan nyo, wala sa tamang pag-iisip eh. Ha? Hinahanap po yung vice president, may presidente naman tayo. Working president nga eh. Diba? Yung sinasampal ninyo sa taong bayan. Nagtatrabaho ang Pangulo. Pero bakit hahanapin mo ang vice president? Well, anyway, na-manage naman po ni VP Sara yung kanyang opisina. Kahit wala po siya dito. Wala na po tayo sa panahon na kailangan mo talagang physically present, di ba? Physically, nandiyan ka talaga para ma-control mo yung mga tao mo. Ha? May internet na pong tayo, kaya wag kang congressman, kung sino ka man. Ha? Magtrabaho ko na lang diyan sa distrito mo, wag mong pakialaman si VP Sara, wala ka rin namang naiaambag sa bayan, di ba? Well, mga kababayan, ano naman po yung reaksyon, komento or kritisismo dito sa balitang ito. Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyo pong opinion dito, right? Maraming salamat po.